Greetings in Jesus Christ, precious and wonderful name. Our Bible study lesson for today is the continuation of Revelation chapter 16. Ito po yung last part ng chapter 16. Okay po, nag-end po tayo sa verse 15. Itutuloy po natin sa verse 16. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Kaya po tinawag na Battle of Armageddon dahil doon po sila tinipon sa dako na tinatawag na Armageddon. Doon po sila tinipon na lahat ng mga nations at doon po sila magigera. At kalalabasan po ay dadating ang Panginoong Jesucristo at sila po, ang makakalaban po nila ay ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon po ay pagtatanggol niya ang Jerusalem. Ito po ay pinag-aralan natin last week. Ito po ay nasa Zechariah chapter 14 verses 1 to 4. Verse 17. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin. At lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi na gawa na. It is done. Pangpitong mangkok ang final judgment of the tribulation. Ito po yung the most severe and totally devastating judgment of the whole tribulation. Ito po yung judgment na widespread destruction. Ito pong pitong mangkok brings to an end God's program of judgment. At ibinuhos ang ikapitong mangkok sa hangin. Ito po yung ating atmosphere, yung pong kalawakan sa langit. The air that we breathe. Si Satanas at ang kanyang demons have been restricted to the earth. Pero kasama po doon ang atmosphere. Naalala niyo po yung Ephesians chapter 2, verse 2, na si Satanas po ay tinawag na the prince of the power of the air. Sige po, tingnan po natin sa Ephesians chapter 2, verse 2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Ayun po yun. According to the prince of the power of the air. Ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Okay. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. According to the prince of the power of the air. Si Satanas po yung prince of the power of the air. Para po alam ninyo. Balik po tayo sa verse 17. At lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan. From the throne. So, it is the voice of God. It is the voice of God. At maaari pong ang Panginoong Jesucristo mismo. Kasi po, binigay po sa anak mismo ang kapamahalaan. Tingnan po natin sa John chapter 5, verse 27. At ito po ang sabi. At binigyan niya, sino yung niya? Yun po ang Diyos Ama. At binigyan ng Diyos Ama, siya, yun po ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. So, ang kapamahalaan po ay ibinigay sa Panginoong Jesucristo na makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Kaya po ang Panginoong Jesucristo ay 100% tao at 100% Diyos.
Okay po, so balik po tayo sa verse 17. At narinig po ni John yung sinabi na nagawa na. It is done. So, yung pong God's purposes of judgment sa tribulation period ay perfectly accomplished by this last bowl judgment. Ito pong pangpitong mangkok ang last judgment ng Panginoong Jesucristo. Kung natatandaan niyo po, noong final hours ng Panginoong Jesucristo nang siya'y mapako sa krus, ay sinabi rin po niya ang it is done or it is finished. Dito po, ipinasan kay Jesus ang ating mga kasalanan. And his substitutionary work was complete. Si Jesus po ay hinatulan sa kasalanan ng mga tao. Ipinakikita po sa atin na God's work of reconciliation was accomplished. Na wala na pong gagawin ang mga tao kundi maniwala, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po sa John chapter 3, starting verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Noong pong ang mga Israelites ay gawa ng kasalanan sa Panginoon, hindi po nagustuhan ng Panginoon, so nagpadala po siya ng maraming ahas. So lahat po ng natutuklaw ay namamatay. So nakiusap po si Moses sa Panginoon na alisin yon. So sabi po ng Diyos kay Moses, gumawa ka ng ahas, tatansok, at itaas mo. So lahat po ng natuklaw ng ahas na tumingin doon sa tansong ahas ay hindi po namatay. So, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. So, ang Panginoong Jesucristo po ay napako sa krus. Dala-dala ang ating mga kasalanan. Kasalanan ng buong mundo. Yung pong siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli, yung po ang ating victory sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung namatay po ang Panginoong Jesucristo at hindi siya nabuhay na maguli, ay yung pong ating mga ginagawa ay walang kabuluhan. Wala pong merit lahat yan. Lahat po tayo pupunta ng impyerno. Pero, nung siya'y nabuhay na maguli, ayun po ang ating victory. Lahat ng lalapit sa Panginoong Jesucristo, aaminin sila yung makasalanan, hihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan, bubuksan ang kanilang puso at tatanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay maliligtas. Kaya po ang sabi ng verse 15 na ito, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ano po. Kaya po ang buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Gusto niyo po ng buhay na walang hanggan? Tanggapin niyo po si Kristo na may pananampalataya sa puso ninyo. Aminin mong makasalanan kayo at humingi kayong tawad. Huwag po kayong lumapit kung kani-kanino. Dumiretso po kayo ng lapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang pag-ibig po sa atin ng Diyos Ama ay gayon na lamang, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak
Ibig po sabihin ng bugtong na isa, kaisa-isahan. Only begotten Son. Isa lang po, Panginoong Jesucristo lang. Upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya. Ano po yun? Upang ang sinumang kay Jesus ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po ay na kay Kristo. Na kay Kristo lamang po ang buhay na walang hanggan. Gusto niyo pumunta ng langit? Dumaan po kayo kay Kristo. Si Jesus lang po ang daan papuntang langit, daan papuntang Diyos Ama. Okay po, gusto niyo ng buhay na walang hanggan? Si Jesus po ang may buhay na walang hanggan. Nasa Kanya po ang buhay na walang hanggan. Kaya kung may Kristo ka, meron kang buhay na walang hanggan. 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ito po ay noong First Advent o yung unang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Hindi po isinugo si Jesus para hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yan po ang purpose ng pagparito ng Panginoong Jesucristo, upang maligtas ang mga sasampalataya sa Kanyang pangalan. Sa Second Advent po, or sa Second Coming ng Panginoong Jesucristo, siya po ay dadating as a judge, the righteous judge. Siya po ang hahatol. Kaya, mag-isip-isip na po kayo. Kaya po, hahatulan niya ang mundo sa tribulation period. Okay po? 18. Ang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi hinahatulan niya. Maliwanag po, wala nang hatol. Kung sumampalataya kayo kay Kristo, wala kayong hatol. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Napakaliwanag po. Sumampalataya ka, wala kang hatol. Hindi ka sumampalataya, may hatol ka na. Bakit? Sapagkat hindi ka sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan. Ito na po ang hatol. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Yan po ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang ilaw. Naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Datapwat, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Diyan po tayo sa last verse, 36. Ang sumasampalataya sa anak, maliwanag ano po, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Yung pong puot ng Diyos na yon ang isasaboy sa mundo sa tribulation period. At lahat na hindi tumalima at na hindi sumunod sa anak, hindi siya makakakita ng buhay na walang hanggan, kundi ang puot ng Diyos ang sasakay niya. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Ano po? Yun po. Tingnan po natin sa chapter 6 ng John, starting verse 28 and 29. Sinabi nga nila sa kaniya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?
So, tinatanong po ng mga tao ang Panginoong Hesukristo. Sabi nila sa Kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Ito po ang sagot ng Panginoong Hesukristo. Verse 29. Sumagot si Jesus at sa Kanya'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos. Na inyong sampalatayanan yung Kanyang sinugo. Maliwanag ano po? Ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yung Kanyang sinugo. Sino po ba sinugo ng Diyos Ama? Di ba ang Panginoong Kristo? So, sa Kanya po kayo sasampalataya. Wala na pong iba. Okay po? Okay. So, punta tayo sa verse 18 ng chapter 16. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog. So, nagkaroon po ng bago po nagkaroon ng lindol, bago po, no? Nagkaroon po ng kidlat, mga tinig at mga kulog. So, bago po yung lindol. Ito po ay warning. Warning po yan sa judgment na mararanasan ng mga taong naiwan ng rapture. Tandaan niyo po, may iwan lang po kayo ng rapture pagka wala po kayong relasyon kay Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. So, kung kayo po ay maiiwan sa rapture, papasok po kayo ng tribulation period. At mararanasan niyo po ang puot ng Diyos na isasaboy sa buong mundo. Okay po? So, warning po yun. Okay, sumunod. At nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Wow. So, ito pong lindol na ito ay so great, so mighty. Isang malakas na lindol, lubhang kakilakilabot. Ito po ay hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa. So kung ito pong lindol na ito ay lubhang malakas at hindi pa nararanasan mula nang magkatao sa lupa, ibig pong sabihin, ito po ay tunay na malakas. Sobrang lakas. Ito po ay worldwide devastation ang effect. Okay po? Tingnan po natin ang epekto. Verse 19. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo. At ang mga bayan na mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babylonia ay napag-alala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Pinakita na po ng Panginoong Kristo ang kabagsikan ng kanyang galit. Ayan po. So, nagkaroon po ng malakas na lindol. Sa sobrang lakas po ay yung pong great city at ito po ay sinasabi nila, ito po ay Jerusalem, ay nahati sa tatlo. So, kaya po tinatawag na ito pong great city ay Jerusalem. Kasi po, Jerusalem is called the great city. So, nabahagi sa tatlo. Ito pong the great city, dakilang bayan, the cities of the nations, mga bayan ng mga bansa, and the Babylon, the great, at ang dakilang Babylonia. So, sila pong tatlo. Naging tatlo no? Tingnan po natin ng Luke chapter 21, verse 24. Tingnan po natin. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhin bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Times of the Gentiles be fulfilled. Okay.
So ito po ay pertaining to the times of the Gentiles. So, natatandaan niyo po yung dalawang klase ng tao, Jews and Gentiles. Pag hindi ka Jew, ikaw ay Gentile. Itong lahat ng ito, the cities of the nations, at saka po itong Babylon, sila po ay Gentile. Kaya yun po ang sinasabing the period of Gentile domination sa Jerusalem, sa tribulation period. Natatandaan niyo po yung chapter 11 ng Book of Revelation, chapter 2, verse 2. Ano po sabi? At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo, at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga hentil, at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. Ang banal na syudad po ay Jerusalem, the holy city. Okay, so ito daw po ay yuyurakan 42 buwan, 42 months. Ito po yung the last 3.5 years ng tribulation period. Okay. So ito pong the fall of these cities will bring to an end the Gentile domination in the tribulation period. Dito po, itong Babylon will be judged. At matatapos po ang kanyang dominion, including the times of the Gentiles. At ito po ay pag-aaralan natin next week. Lord willing po. Yun pong details and evidence ay sa chapters 17 and 18. Sa chapter 17 po, Babylon po as an ecclesiastical or spiritual entity. Ito po yung one world religion. Pangungunahan po ito ng false prophet. Ang chapter 18 po as dealing with Babylon as a political entity. Ito po yung one world government. Ito po ay pangungunahan ng Antikristo through the revived Roman Empire at its final form. Ito pong pag-aaralan natin next week, Lord willing po. Ano po? Lord willing. Ito po ang pag-aaralan natin next week. So, ito pong Babylon ay dalawang klase. Isang ecclesiastical or spiritual entity, kaya po magkakaroon ng one world religion. Pangalawa pong Babylon ay ang political entity. Ito po yung one world government. Okay po? So, yan po ang pag-aaralan next week. Lord willing po. Chapter 17 po, Lord willing po, next week. Next week, yes po. Balik po tayo sa verse 20 ng Book of Revelation, chapter 16. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Okay. Sa sobrang lakas po ng lindol, tumakas ang bawat pulo. Every island fled away. Ito pong island or pulo ay surrounded by water. Ang Pilipinas po is an island. So, ang island po ay surrounded by water. So, posible po that they disappeared into the ocean. Kaya ang pulo po or island ay mawawala at isa lang ang pupuntahan, dagat, sa ilalim ng dagat. Nai-imagine nyo na po ba, pag nangyari yon, ay magkakaroon ng malakas na tidal waves or tsunami? Grabe po ang mangyayari. Okay, pangalawa po, yung pong mga mountains ay hindi masumpungan. So, were not found.
Posibleng ito po ay result of the great faults. Yung po mga faults na dinadaanan ng lindol, na break open po yung lupa. At yung mga bundok will break up and fall into the cracks of the earth. Naalala ko po yung buong Numbers, Book of Numbers, chapter 16. Doon pong si Koran at ang kanyang family were swallowed down to the pit. Kasi po, bumuka yung lupa. Binuka po ng Diyos yung lupa. At sila po ay nahulog sa lupa, sa hukay ng buhay. Papunta po sa pit, papunta po sa kalaliman ng buhay buhay. Pagkatapos po nilang mahulog sa kalaliman, nagsara ulit yung lupa. Parang walang nangyari. Bumuka, nahulog sila sa pit, sa kalaliman, tapos nagsara. Na parang wala lang nangyari. Yan po ang kamay ng Diyos. Yan po ang kamay ng Diyos. And I encourage you po to read the book of Numbers, chapter 16. At napakaganda po. Makikita niyo po talaga ang kamay ng Diyos na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay po? Okay. So, sa sobrang lakas po ng lindol, lahat po ng mga monumento, lahat po ng matataas na building, lahat po ng mga ari-arian, lahat po ng magandang bahay, lahat po, literal po, ay mawawala sa isang iglap. At marami po ang mamamatay dito. Verse 21. At malaking granizo na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit. At namusong ang mga tao sa Diyos. Blaspheme. Dahil sa salot na granizo. Sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Wow. Ito po ay hail. Ito pong hailstorm or pag-ulan ng yelo ay mga 100 pounds ang timbang ng bawat isang yelo. Yung po mga umuwi, ang aeroplano po allowed 50 pounds bawat isang suitcase or bawat isang box. So, allowed po kayo ng 2 boxes. So, 50 pounds per box. So, 100, pagka 2 boxes meron kayo, so that's equivalent to 100 pounds. Ganun po kabigat. Napakabigat po ng box. So, napakabigat po. 100 pounds babagsak mula sa langit. Pag bumagsak po yung mula sa langit, mas lalong malakas, mas lalong mabigat. Ang tamaan po yun talagang wasak. Okay po? So, ganun po kalaki ang yelo o ang hail na manggagaling mula sa langit, babagsak. Kaya po lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga nakatira sa mundo, kaya po, ay nangyari, namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. So, doon po sa mga nakaligtas sa lindol, yung mga ari-ariang naligtas, sa mga taong nakaligtas, ay dito po sa pag-ulan ng yelo na may timbang na 100 pounds ang isang yelo, ay hindi po sila makakaligtas. Lahat ng kanilang mga ari-arian ay mawawala. Lahat. Pero ang puso ng tao ay sobrang matigas. At patuloy pa rin ang rejection nila, ang pagtanggi nila sa Panginoong Jesucristo. There is no escape from divine judgment except for those who avail themselves of the grace of God by faith in Jesus Christ. Wala pong makakatakas dito po sa judgment na binigay ng Diyos. Wala po. Maliban doon sa mga nagtiwala sa Panginoong Kristo.
sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po, mag-isip-isip na po kayo. Kung kayo po ay walang relasyon kay Kristo, alam niyo po yan. Kung meron po kayong relasyon kay Kristo, alam niyo rin po yan. Kayo lang po ang makakapagsabi. Hindi po sa pamamagitan ng idol. Wag po, wag. Hindi po. Sa Panginoong Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dumiretso po kayo sa Panginoong Kristo. Dumiretso po kayo sa Diyos. Through the Lord Jesus Christ. At nandun po ang buhay na walang hanggan. Nandun po ang inyong kaligtasan. Aminin nyo na kayo makasalanan. Humingi kayo ng tawad. Buksan nyo ang inyong puso. Tanggapin nyo ang Panginoong Kristo nang may pananampalataya sa inyong puso bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. Okay po? So, I hope and pray that I will see you here, there, or in the air. Goodbye!